May panibagong reklamo na kinaharap ngayon si dating Senate President Cheese Escudero matapos sampahan ng reklamong plunder kaugnay ng kanyang questionableng paglustay ng pondo sa Sorsogon noong gobernador pa ito ng lalawigan. 352 million pesos ang naturang pondo kung saan ang iba napunta raw sa ghost projects. Narito ang detalye. Mula nang maungkat ang mga anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects, isa sa mga nadawit sa kontrobersya si Senador Francis Cheese Escudero na sangkot umano sa insertions at kickbacks mula sa mga infrastructure projects. Ang naway ikatlong pinakamataas na opisyal ng bansa natanggal bilang Senate President bago pa man tuluyang umusad ang investigasyon. Makailang beses man nang tumanggi mula sa akusasyon at iginiit na ginagamit lamang ang kanyang pangalan upang pagtakpan ang mas malaki pang taong umanong nasa likod ng issue, hindi pa rin ganap na nalinis ang pangalan ni Escudero. At ngayong araw, bagong akusasyon ang ipinukol sa pangalan ng dating tagapangulo ng Senado. Formal nang naghain ng abogadong si Marvin Aceron ng Criminal at Administrative Complaints Office of the Ombudsman laban kay Escudero na kaugnay umano ng maanomalyang paglustay ng pondo ng Sorsogon noong siya pa ang gobernador ng lalawigan. Saklaw ng nasabing kaso ang mga akusasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act, technical malversion, falsification of public documents, frauds against the public treasury at grave misconduct laban kay Escudero at iba pang opisyales ng lalawigan ng Sorsogon. Kasama rin sa mga kinasuhan ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng Sorsogon, accountant, treasurer, provincial general services officer at iba pa. Ang alegasyon ng korupsyon sa infrastructure funds ng lalawigan nagkakahalaga raw ng 352 million pesos. Sa kanyang isinumiteng kaso, kabilang dito ang milyon-milyong misused funds ng lalawigan, batay na rin sa 2021 annual report ng Commission on Audit. Kabilang dito ang 125.7 million pesos na ghost at overlapping infrastructure contracts at projects, 15.4 million pesos sa national government funds kung saan 10 million pesos na typhoon relief funds ang hindi na-implementa sa loob ng 6 na taon, 8.4 million pesos na janitorial at laundry contracts na falsified umano, 1.6 million pesos na improperly implemented na tupad disbursements at 5.6 million pesos na ghost assets. Ayon kay Aceron, ang datos na ito ay mula sa COA mismo at nadumaan na ang panahon ngunit hindi pa rin ito naaaksyonan o nasilip man lang. Giit niya pa ang kasong kanyang isinampa ay hindi politikal ngunit para sa hustisya sa Sorsogon na ay pinakamahirap na lalawigan sa Bicol. Matatandaan na sinampahan na rin ni Aceron ng ethics complaint sa Senado si Escudero kaugnay ng 30 million pesos na campaign donation tinanggap nito mula kay Lawrence Lubiano ng Centerways Construction and Development Incorporated. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, hindi maaaring magbigay ng kontribusyon o donasyon sa mga politiko ang sinumang kontratista na may hawak ng kontrata at proyekto sa gobyerno. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.